Amen. Gaano ba kahina yung boses ko? Ba't ang dami kong mic? At sabi ko lang. Amen. Purihin ng Panginoon. Salamat ulit sa pagkakataon na ako ay bigyan na naman ng chance ni Pastor na makapagsalita po at makapagbahagi ng kanyang salita. At salamat sa Panginoon at dahil nga kahit hindi gaano kaganda na naman ang panahon ngayon is nandito po tayo para maglingkod at sumamba sa ating buhay na Panginoon. Amen? Amen. Bago po tayo magsimula, nais ko po munang basahin ang isang talata sa Joshua 24, 14 to 15. Ang sabi dito, kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa hapon na ito, O God. Salamat sa iyong kabutihan at katapatan sa buhay ng bawat isa, O God. Salamat, O Diyos, at sa pagkakataon na naman, Panginoon, na makapagbahagi ng iyong salita sa iyong mga anak, O God. Dinadalangin namin, Panginoon, na nawa ang bawat mensahe na aming maririnig, Panginoon, ay aming maunawaan at patuloy mo kaming bigyan ng wisdom and knowledge, Panginoon, at ang iyong mga mensahe, Panginoon, ay maging nawang isang binhi na tumanim sa aming mga puso, O God, at maggamit namin, O Diyos, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat nga, O God, sa iyo lamang namin binabalik ang lahat ng papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang hirap gumalaw, ang iksi. Asa ba? Amen. Salamat sa Panginoon. Hello. Amen. Yan. Salamat sa Panginoon. At alam niyo po mga kapatid, alam ko ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang tawag at may kanyang hindi man dito sa simbahan, siguro sa ibang mga bagay. Ang topic po natin ngayong umagang ito, ang title po ng ating mensahe ngayong umagang ito, ay ang tamang paglilingkod. Amen? Alam niyo po, ang aklat ng Joshua, ay ito po yung time na natapos na nasakop na ng mga Israelita, yung narating na nila yung lupang pangako. At tinipon sila ni Joshua ng time na to para kausapin. Kasi mukhang nagiging na sila mukhang mga nagiging kampante na sila na nakakalimutan na nila kung sino yung nagdala sa kanila sa lupaing yun. Karugtong to Wait lang. Karugtong to nung hinati ng dagat. Kasi tawag dito, ito yung yung galing sila sa Ehipto. Alam naman natin at inano sila ni Moises. Ginamit si Moises para makalaya sa pagkakaalipin sa Ehipto. Tumawid sila ng dagat. Doon nga na-disgrasya yung bingot. Tapos ito nga yung narating na nila yung lupang pangako. Na sa dami ng tawag dito, ginawa sa kanila ng Panginoon is parang nakalimutan na nila yung kung sino ba talaga yung pinaglilingkuran nila, no?
yung mga milagro na ginawa ng Panginoon is nakalimutan na nila. Kaya tinipon sila dito ni Joshua. At yun nga, kinausap sila na kailangan yung mamili kung sino ba talaga ang inyong pinaglilingkuran. No? Kasi siya, sabi niya, at ang aking buong sambahayan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Amen? Amen. So bilang isang Kristiyano, no, sa buhay natin bilang isang Kristiyano at bilang mga tinawag ng Panginoon, kailangan alam natin kung ano ba yung tamang paglilingkod. Amen? At ang number one po, at ang unang-una po na kailangan natin gawin at malaman na ang paglilingkod ay isang pasya. Amen po ba? Sabi nga po sa verse 15, di ba? Pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Pinapili sila ni Joshua, no? Pinagdi-decide sila ni Joshua, pinapapili sila. No? Sino ba ang inyong paglilingkuran? Minsan ganun sa buhay natin. Minsan may mga bagay na talagang kailangan natin magpasya. No, sa trabaho, tawag dito. Yung babae nga pag niligawan mo, 'di ba? Kailangan matindi yung pagpapasya niyan. Kasi baka mamaya sagutin ko 'to, wala akong future dito. 'Di ba? Sa mga ano, 'di ba? Sa mga babae diyan. Bago nyo tawag dito, sagutin, 'di ba? Minsan napakahirap mag-decide kasi kailangan isi-secure din natin yung future natin, 'di ba? Ganon din sa paglilingkod sa Panginoon, no? Oo, hindi pwede yung guwapings lang, hindi pwede yung yung malaki lang katawan. No? Ganyan, yung may six-pack pa, hinahanap ng iba. Labi nga ni John Mark, yung mga Korean, K-pop, K-pop pangit. Joke lang. Tawag dito, may kailangan natin mamili. No? Yung sa mga kailangan magpasya tayo kasi para sa future nyo. So ganoon din sa atin sa paglilingkod sa kailangan natin magpasya. Amen po ba? Kailangan natin magpasya kasi napaka-importante nito. Ang tamang desisyon sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi pinaglilingkuran dahil sa pamimilit lamang, no? Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi pamimilit lamang. Tulad ng siguro may mga taong ginagamit, katulad nila brother 'di ba? Ginamit sila ng Panginoon para madala yung mga kabataan sa TCU. No, yung mga kayo mga nandito ngayon. Pinilit ba? Hindi naman, 'di ba? Kasi may choice kayo eh. May choice. Choice naman kayo kung hello. Pero pinili nyo pa rin na pinili nyo na sumunod sa coach nyo. Hello. Pinili nyo sumunod sa coach nyo at nagdesisyon at nagpasya kayo. So, ganun sa paglilingkod sa Panginoon. Importante po yung pagpapasya. No? Napaka-importante po niyan. Ang Diyos ay hindi pinaglilingkuran dahil sa pamimilit. Ang paglilingkod ay bunga ng pusong nagmamahal sa Diyos. Isa po yan. Ang paglilingkod ay bunga ng pusong nagmamahal sa Panginoon. At ang Diyos ay naghahanap ng kusang loob na lingkod. Amen? Kusang loob na lingkod. Hindi kailangan ni Lord ng mga yung mga servant o yung tagasunod na mga bida-bida na tawag dito. Yung pinapakita lang maaatid lang sa church para sabihin na lagi akong present. Ganyan, tawag dito. Lahat ng time ko ibibigay ko sa paglilingkod ko sa Panginoon para i-please yung ibang tao, no? Sabi dito, ang Diyos ay naghahanap ng kusang loob na lingkod.
Hindi yung ano, hindi yung tawag dito, hindi yung napipilitan. No, hindi sabi nga rito na kailangan nating mamili. Walang taong pinaglilingkuran ng ano na walang taong walang pinaglilingkuran. Kailangan natin talagang mamili. Kung sino ba ang ating paglilingkuran. Maaring paglilingkod sa Diyos, sa salapi, kasalanan o sa sarili. Maraming bagay dito sa mundo na na tawag dito na kinukuha tayo para malayo o tinitempt tayo para hindi tayo makapaglingkod para hindi natin maibigay yung kusang loob na paglilingkod natin sa Panginoon. Amen po ba? Lalo na pagdating sa financial, lalo pagdating sa salapi. Minsan mas dahil priority minsan natin ng pera, mas pinipili natin yung kaysa na umaten sa gawain ng Panginoon, mas pinipili natin na yung trabaho o kung may mga extrang racket tayo. Minsan ganun yung na nararamdaman natin o ginagamit ng kaaway para tayo ay hindi makapaglingkod sa Panginoon. Sana alala ko nga tuloy ulit. Sabi nga ng isang pastor dito rin sa Taguig, sa yung malapit diyan sa may sementeryo papuntang market. Na-assign kasi ako diyan dati. Sabi niya tatlong bagay lang naman daw ang problema ng tao dito sa mundo. Ano yung una? Kwarta. Pangalawa, pera. Pangatlo, salapi. No? Diyan lang talaga yan. Ayan ang number 1. No? Ayan lang naman talaga ang kalaban natin. No? Saka oras. Bilang isang Kristiyano, kailangan po natin magpasya kung sino ba talaga ang ating paglilingkuran. Amen po ba? Kayo, lalo na sa mga kabataan o sa mga bagong in-invite dito, minsan tanungin natin yung sarili natin na ano ba yung choice ko o kanino ba ako maglilingkod? Ipe-prepare ko ba yung sarili ko sa mga bagay na hindi naman nakakalugod sa Panginoon o iaalay ko yung talent ko, yung buhay ko para sa paglilingkod sa Panginoon? Amen. Tulad nga ng sinabi ko kanina, may mga tao na ginagamit lang para makakilala tayo sa Panginoon. Pero tayo pa rin ang magpapasya kung tayo ba ay susunod sa paglilingkod sa Kanya. Pangalawa, ang paglilingkod ay nangangailangan ng banal na pamumuhay. Amen. Itong point na to ang sa totoo lang ang pinakamahirap na gawin. Kasi sabi nga sa Romans 12:1, ihandog ninyo ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. No? Bilang isang lingkod ng Panginoon, kailangan nating maging banal. Pastor, pambihira yan. Tao lang tayo eh. Nagkakasala tayo bawat pagising pa lang natin, di ba, minsan? No? Automatic yan. Kaysa unahin natin na magpasalamat sa Panginoon, mas unang dampot natin, cellphone, di ba? Pero, utos kasi ni Lord eh. Utos ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang paglilingkod ay nangangailangan ng banal na pamumuhay. So, kailangan natin mamuhay na may kabanalan. No? Na, wag yung banal-banalan lang. Kasi baka mamaya, nagbabanal-banalan lang tayo, mapuntahan natin, langit-langitan lang. Mahirap. No, mahirap. May nagre-react sa likod. Mahirap yun, no? No, mahirap yung nagbabanal-banalan lang tayo. Kasi baka hindi langit yung mapuntahan natin. Langit-langitan lang. No? Amen. Ang buhay mismo, ang ating handog. Yung buhay natin,
yung buong buhay, buong puso, buong kaluluwa, ayan ang inihingi ng Diyos na ating ihandog sa Kanya para maging mamuhay tayo ng may kabanalan. Amen po ba? Hindi lang oras. Hindi lang oras yung inihingi sa atin ng Diyos. No? Na kahit na minsan yung oras, dinadaya pa natin, di ba? Amen. No? Ako, aminado ako dyan lalo na sa gawain. No? Na, lalo na pag yan, yung mga Bible study, o kaya prayer meeting, katulad ng prayer meeting ng nakaraan, na alanganing oras na saka dumating yung deliver namin ng material. Umuulan pa, saka dumating yung delivery. So, uunahin ko, di ba? So, kaya, ayun, minsan kahit yung oras na dadaya pa natin. Pero sabi nga dito, hindi lang oras ang hinihingin sa atin ng Panginoon. At hindi lang din yung talento. No? Walang pakialam ang Panginoon sa talento mo kahit gaano ka kagaling. Kahit gaano ka kagaling tumugtog, pumalo ng drums, maggitara. Sabi nga sa preaching ni Pastor Boy regarding sa unity, kahit 5 patong pa yung keyboard mo dyan, kung yung puso mo is hindi naka-align sa paglilingkod, o puso, wala sa yung puso mo sa Panginoon, baliwala yung paglilingkod natin. Amen. Dahil ang Panginoon is tinitingnan niya kung yung ginagawa mo ba ay para ba sa Kanya talaga o para ma-please mo lang yung ibang tao. Amen po ba? Amen. Ang kabanalan ang tanda ng tunay na paglilingkod. Amen. Ang kabanalan is a sign ng tunay na pag-serve natin kay Lord. Kaya importante bilang isang Kristiyano, although napakahirap talaga niyan, pero wala tayong magagawa. Ayan yung sinabi ng Panginoon Amen? Na kailangan nating maging banal. No? Para sa paglilingkod sa Kanya. Minsan madalas namin 'tong maging sagutan ni David. Ni Brother David. Yung regarding sa pagiging spiritual. No? Ang point ni David, mahirap naman kasi Kuya RC. Pag masyadong spiritual daw, sabi niya gano'n. Sabi ko naman, ang akin naman, wala namang masama sa pagiging masyadong spiritual. Kaya lang, yung pagiging spiritual mo is huwag mauuwi sa pagiging legalistic na. Yung tipong, parang nagiging parang pariseyo yun, parang pariseyo yung dating. Di ba? Alam nyo ba yung pariseyo, yung pariseyo kasi is, aral yan sila sa salita ng Diyos na buong Old Testament talagang sinusunod nila. Pero, hanggang dun lang sila. No, hanggang dun lang yung kaalaman nila. Parang by the book, kumbaga. Napaka-importante po na maging spiritual tayo. Pero wag lang mauwi sana sa pagiging legalism na tipong ganito kasi yung tipong sa pagiging spiritual mo, lahat na lang ng bagay masyado mong pinupuna. Na kahit na pwede mo namang kausapin ng mahinahon or kausapin ng kayo lang para hindi maging maging tawag dito ikatisod natin. Sabi nga meron kasi tinatawag na spiritual discipline Yung spiritual discipline is nagpo-produce siya ng peace, joy in the spirit. Napaka-importante po niyan. Ayan po yung outcome po ayan po yung emotional ng outcome ng spiritual discipline. Pag naging legalism po naman tayo, ito na yung na-burnout na tayo nagkakaroon na tayo ng deep anxiety, yung ganyan. Tawag dito na hindi natin namamalayan sa pagiging masyado nating tawag dito spiritual, ginagamit na pala yun ng kaaway. Ginagamit na yun ng kaaway para
para ma-lead natin yung mga kapatiran natin o yung mga kasamahan natin sa maling daan. Amen po ba? Ulitin ko, wala pong masama sa pagiging spiritual. Dahil utos po yan ng Diyos. Pero bantayan po natin ang ating mga sarili na baka gamitin ng kaawayan para matisod naman ang ating mga kapatid. Amen? Na sana yung pagiging spiritual at pagiging banal po natin ay makita mismo sa buhay natin. Hindi lang yung makita makita dahil sa galing natin magsalita. Ito ay nagsisimula sa simbahan. Amen. Siyempre, sa church naman talaga magsisimula yan eh. Yung pagiging dahil ang church ang nagtuturo sa atin ng tamang way kung paano maging banal o kung paano lumago ang ating spiritual. Amen. Alam natin na sa church is talagang doon tayo inuhubog. Naalala ko pa nga yung kwento nila nila Brother JR sa kanila. Yan, nila JM sa kanila David. Yung sa Christ to the Philippines. Yung kay Pastora Marisa. Na talagang napakahigpit daw doon. Amen. Ilang taon bago pwede magka-boyfriend o girlfriend? Ha? 21? 25. O, biro. Oo. Hindi kasi siya 21 siya nung no, biruin mo yun, di ba? Biruin yun. Sa atin dito, walang ganun. No? Walang ganun. Pero, kung tutusin, importante yung bagay na yun. Na kung ikaw ay nag-serve kay Lord, kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon, dapat walang distraction. No? No, walang... Kasi, halimbawa, gitarista ka, tapos jowa mo song leader. Nag-away kayo ngayon. O, drummer na lang. Drummer na lang. Tapos jowa mo song leader. Nag-away kayo. Tingin nyo di may aapektuhan yung practice nyo o rehearsal nyo. Siyempre, yung isa, kahit tama naman yung palo ni Mark, sasabihin nung kumakanta, wala ka sa tempo. Yung mga ganong bagay, di ba? No? So importante 'yun sa bilang sa part ng pagiging sa pag-growth ng ating spiritual. No, yung disiplina natin. Biruin mo 25 years old. Ngayon yung mga kabataan ngayon 11 pa lang may mga na, 'di ba? So sa church nila ng mga panahon na 'yon, bawal kang tumayo sa harapan o gumamit ng instrument o tumugtog. Kailangan bago ka ka-girlfriend o boyfriend, nasa tamang edad ka na. May limit, may pa nga 25. So, isa 'yon. Tapos yung pananamit natin, no? Sa simbahan, importante po yung pananamit natin. Ako lagi, medyo inaayos ko na kasi sinisita ako ni David Sinisita ako lagi ni David. Pero alam nyo yung ganong sita, hindi naman niya kinakasama ng loob ko. Alam mo bakit? Kasi, naman yun Tama naman yun Kailangan bilang isang lingkod ng Panginoon, kailangan tumatayo tayo sa harap. Kailangan nasa maayos tayo maayos na kasuotan. Amen? Kaya nga bumulong sa akin yan nung nakita niya ako na medyo nag-aayos na ako. Kuya RC, ano bang size mo? Bilang kita ng mga long sleeve. Sinabi niya yun. Amen ba, bro? Tumahimik. At sunod yung ugali. Amen. Hinuhubog ng church yung ating pag-uugali. Dito hinuhubog yung mga attitude natin. No? Kaya salamat sa Panginoon, lalo na sa mga kabataan, yung mga hinahawakan nila, Coach JM. Nakaka-attend kayo sa mga ganitong gawain. Kasi, although siguro isa yan sa requirements nila Brother JM sa inyo para yung attitude natin bilang isang mga athlete is mahubog at maayos. Kasi minsan pag nasa sakyan kami, kahit nung hindi pa nila kayo hawak,
Kahit yung hawak pa lang nila yung mga private ano nila, yung mga private na mga bata. Oo. Wala pa sila sa inyo, wala pa sila sa TCU. Pag nasa biyahe kami, yan yung lagi nilang ano yung parang goal nila mission and vision, parang mission and vision nila sa trabaho nila doon ah, sa team nila na mas priority nila yung character o yung attitude ng bata kaysa doon sa talent o sa skills. Kasi yung skills madali na yan eh. Pero yung attitude, pag may attitude ka talaga, wala eh. No? Kaya importante 'yon na bilang mga naglilingkod sa Panginoon, dito sa simbahan, kailangan hinuhubog na tayo. No? Nagpapaano na tayo, nagpapasakop na tayo sa ating mga leaders o sa ating kung sino man yung may kalapastor, pastor Karing para lumago yung ating spiritual. Pero siyempre, hindi lang natatapos yan sa simbahan. Amen? Kailangan nakikita rin po yan sa tahanan. Di ba? Hindi naman pwedeng sa simbahan, ang bait-bait mo. Naguhugas ka ng plato sa church. No? Pagdating naman sa bahay, labas na yung ugat ng nanay mo rito kakatawag sa'yo, hindi ka pa rin sumasagot, hindi ka pa rin naguhugas ng plato. Amen po ba? No? Kailangan hindi lang sa church makita yung paglago ng isang Kristiyano, no? Kailangan nakikita rin yan sa tahanan, no? Pagdating dito sa church, ang saya-saya mo, no? Kabanding mo yung mga brothers and sisters mo, no? Talagang enjoy na enjoy ka. Pero pagdating naman sa bahay, hindi mo man lang mangitian yung asawa mo. Di ba? Yung mga ganong bagay na yung pagiging spiritual natin, kailangan hindi lang nakikita sa simbahan, kundi maging sa tahanan. Kailangan connection yan, hindi yan napuputol sa trabaho, di ba? Kahit sa trabaho at sa pakikitungo natin sa kapwa. Importante yan. Yung pakikitungo natin sa kapwa. No, na mas mahalaga sa Diyos ang banal na buhay kaysa sa maraming gawain. Amen. Bilang isang lingkod ng Panginoon, bilang isang Kristiyano, no, importante na ang tamang paglilingkod ay kailangan natin ng isang pasya at nangangailangan ng banal na pamumuhay. Amen po ba? Pangatlo po, ang paglilingkod ay ginagawa ng may pag-ibig at kababaang loob. Amen. No? Kailangan maging humble kumbaga. No? Huwag tayong maging hambog. Humble lang. Sabi nga sa Mark 10:45, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Amen po ba? Biruin nyo, si Jesucristo, di ba? Diyos, anak ng Diyos, hari ng mga hari. Pero pinagdaanan niya kung ano yung normal na pinagdadaanan ng isang normal na tao. Di ba? Simula nung pinanganak siya, naging kalpintero siya, no? Nakaranas siya ng gutom, naglingkod siya. Di ba? Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. No? Isa siya sa mga na halimbawa na bilang isang bilang isang Kristiyano, ang paglilingkod ay ginagawa ng may kababaang loob. No? Biruin natin, Diyos hari ng mga hari, luluhod sa harapan mo, hugasan yung paa mo. At ito pa, inaalay pa yung kanyang buhay para lang tayo ay maligtas. Amen po ba? So bilang isang Kristiyano, kailangan ay meron tayong kababaang loob. Si Jesus ang ating hawaran. Amen po ba? At ang tunay na lingkod ay hindi naghahanap ng papuri. Amen. So bilang isang lingkod ng Panginoon, kailangan
hindi tayo tawag dito yung ano yun, sis? Ayun, people pleaser, sabi niya. na hindi yung ginagawa natin ay para sa ikatataas ng pangalan ng Panginoon, no? Hindi yun sa ikatataas ng pangalan natin, ng sarili natin. No, minsan sa isang Kristiyano, alam mo to, pag masyado ng maraming alam, pag napupuno na ng kaalaman, nagiging talented na, minsan kumikilos na lang sila para ma-please yung ibang tao eh. Amen po ba? No? Tawag dito, for example, halimbawa, yung tawag dito, first in worship na halimbawa, tumutugtog ka dyan sa harap. Nung una, sabi, yung term pa ng mga sessionista, yung mga tumutugtog sa labas, poste lang eh. Marunong na si Jay sa postihan eh. Poste lang, may nakikitang bagong dating. Ang ganda. Bilang lumikot ngayon yung kamay. No? Nagpakitang gilas na ngayon. Tawag dito. Ginawa niya yun para, siyempre, ma-please o kumbaga may taas yung kanyang sarili. No, bilang isang Kristiyano, no, kailangan importante sa atin na ang kababaang loob, no? Maging humble po tayo. Na kailangan sa lahat ng bagay na ginagawa po natin, ang layunin po natin ay maitaas ang pangalan ng Panginoon, hindi po ang ating sarili. Amen po ba? Ang tunay na paglilingkod ay may pusong mapagkumbaba. Amen? Importante po yan. Ang tamang paglilingkod ay kailangan may pusong magpakumbaba. Kung minsan sa tingin natin, sa sarili natin, sa buhay natin na parang medyo parang hindi na tama yung ginagawa ko, parang tumataas na yung ego mo. Ilapit lang po natin yan sa Panginoon, no? Balikan lang po natin yung mga ginawa ng Diyos. Ang Panginoon si Jesucristo, kahit siya ay Diyos, kahit siya ay Hari, naglingkod siya. Amen po ba? Naglingkod siya at nagsilbi siya para tayo ay maligtas. Amen po ba? Pang-apat po, ang paglilingkod ay may walang hanggang gantimpala. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo, yamang nalalaman ninyong ang inyong pagpapagal sa Panginoon ay walang kabuluhan. Ay hindi walang kabuluhan. Amen po ba? Bilang ang tamang paglilingkod ay merong walang hanggang gantimpala. Tandaan po natin na yung mga bagay na ginagawa natin po sa Panginoon ay meron po yan kapalit na gantimpala. Amen po ba? No? Kung halimbawa, yung mga ginagawa natin sa simbahan, yung mga paglilinis natin, yung mga plano natin, minsan naglalabas pa tayo ng sarili nating pera, no, para sa gawain ng Panginoon. Huwag nating isipin na na tawag dito, dagdag pahirap sa buhay natin. Isipin natin na sabi nga ng Panginoon, lahat ng ating pagpapagal para sa gawain ay may kapalit na pagpapala, no? Kaya Sister Jai, Sister Tin, kung ano man yung mga kung minsan kayo lang yung naglilinis dito, okay lang yan. Isipin nyo na lang lahat ng ginagawa nyo ay may kapalit na pagpapala sa langit. Amen? Amen. Kahit na hindi ito napapansin ng tao, totoo yan, na minsan hindi napapansin, minsan hindi na-appreciate ng tao yung ginagawa natin eh. No? Minsan, iniisip natin, lahat na ng support binigay ko na sa gawain. Lahat na ng tawag dito, lahat na physical, financial binigay ko na sa gawain. Pero parang hindi na-appreciate ng ng mga kapatiran o kung sino man. Huwag po kayo mag-alala.
Kasi nga po, lahat ng ginagawa natin ng buong puso ay may kapalit na gantimpala yan sa langit. I-share ko nga lang po. Kasi ngayon nagpapagawa kami ng bahay. Nagpapagawa kami ng bahay ngayon. So, yung pagpapagawa namin ng bahay, dapat nung ano pa yun nung December. Netong last year nung December. Kaya lang nung December, di ba, yun nga, nag-decide kami na, nag-decide kami nila Pastor Boy na, yung kumuha nga ng itong building. So, nung time na nagpaplano kami, naglilipat kami, talagang mga wala kami. Yan sila David, sila Mark, sila Sister Janine, sila John Mark. Kahit although sila si Pastor nga, naglansang pa lang sa SSS niya no? Nung December, nakaplano na dapat na gawin yung bahay namin. Kaya lang, nung nakita nung asawa ko, yung asawa ko kasi, na nasa Israel, yan, sila magkakapatid. Ugali, yung ugali kasi nila na pag nagbigay sila, ayaw nila ng pinapaalam. Tapos, tawag dito, hindi sila umaasa na palitan mo o may parang utang na loob, kumbaga. Nung time na yon is, nung nalaman niya na nga nalilipat, yung pera na dapat is gagawin namin na pampatayo ng papaayos sa bahay, mas priority niya. Na yun nga, yung deposit dito sa church, tapos yung ibang bagay pa na kailangan ng pera na itulong niya. So, yun po bilang isang Kristiyano, kaya nga nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi dahil nga ayaw niya kasing tawag dito na mention, ayaw niyang nababanggit. Pero sorry, may nabanggit ko na. Kailangan pero ang illustration, tawag dito, is pinalabas niya na kahit ako pinalabas niya na solicit kasi nagpadala kami ng solicitation letter. Pero actually, yung solicit lang talaga doon isa na sa 5,000 lang. Kaya salamat sa Panginoon kasi akala ko hindi na matutuloy yung pagpapagawa namin ng bahay. Kasi kung nakapunta naman kayo sa bahayan, sila Sister Janine, nakapunta. Talaga. Yung CR, walang pinto. Di ba? Korti-kortina lang. Alam mo yung literal na parang nasa probinsya ka. Yung ganon. Yung CR na, hindi naka-tiles. Kaya nga nakakahiya minsan magdala ng bisita Kaya nga si John Mark, pag pumupunta sa bahay, sabi ko, diyan ka lang sa pinto, huwag ka nang papasok No? So, yung mga bagay na yon na hindi siya tawag dito, na ginamit yung para sa bahay, ginamit na lang namin muna para sa Panginoon. Nagkaroon pa ng kapalit. No, kumbaga, yung yung salapi na yun, dapat, ang purpose lang nun, dapat, yung mapaayos lang yung kusina, magkaroon lang ng tiles. Pero ngayon, hindi namin inaasahan talaga na halos, habang tumatagal is, napapaganda na rin. At salamat din dun sa kapatid niya na kahit na tawag dito, simple kahit pag may mga kulang, pag hiniritan mo is talagang hindi rin nagdadalawang isip Tatawanan lang ako Tapos sabay, ano pa bang kulang mo? Yung mga ganung bagay. Kaya salamat sa Panginoon. So yun nga, bilang isang lingkod ng Panginoon, wag nating isipin na yung mga bagay na ginagawa natin o binibigay natin kay Lord is hindi na-appreciate ng ibang tao. No? Dahil yan, nakikita yan ni Lord. No? Nakikita po ng Panginoon yan. At sa pamamagitan yan, siya na ang magbibigay ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Sa bilang pagtatapos po, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang isang tungkulin. Amen po ba? Hindi lamang isang tungkulin.
Ito ay isang pribilehiyo, panawagan at pamumuhay. Ang Diyos ay hindi lamang naghahanap ng mga taong maraming ginagawa para sa Kanya, kundi ng pusong lubos na sumusunod at nagmamahal sa Kanya. Ang pangunahing katotohanan sa tunay na paglilingkod sa Diyos ay makikita. Saan po? Ano po yung una? Tamang pasya. Kailangan tayo ay mamuhay ng banal at kalugod-lugod sa Kanya. Kailangan po ang tamang paglilingkod ay mayroong mapagkumbabang puso at handang maglingkod. At pang-apat, matapat na pagtsatsaga sapagkat may gantimpala na walang hanggan na naghihintay sa atin sa langit. Amen po ba? Amen. Salamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos. So bago po tayo magtapos, meron lang po akong tanong. Kung talagang nakinig kayo, anong pangalan nung ano? Seryoso sila, oh. Hindi. Nakinig ba kayo ng message ngayon? Amen. Kahit malakas yung ulan, alam ko nakinig kayo. Sige, eto ang tanong ko. Ano yung main text natin nung nakaraang linggo? Hindi ka. Yung kay John Mark na lang. Wala. Tawag dito, si Gab. Kailangan kabisado, ha? Kailangan kabisado. Ano? Plan versus purpose. Verse. Main text eh. Huwag ka na. Huwag ka na. Hindi, ano po na tayo na iba? O, tinan nyo, hindi kayo nakinig ng message ni John Mark. Recite mo rito. Recite mo, hindi lang yung verse. Diba? Ikaw, alam mo? Ano? Wala. Sige. Siya rin yun nung nakaraan eh. Kailangan kabisado, ha? Ay, tayo tinuturuan. Sige, halika rito. Bawal basahin. Yung verse ko ba? Namatay yung data. Namatay daw yung data. Pwede basahin? Asan nandito? Matthew 16. 30. Matthew 6:33. Seek ye first the God and His righteousness. Kulang. Sino nakaka-memorize? Si Jai. Walang may. Ayan. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Ulit. Ano? Ayoko na sa... Hindi, ulitin mo. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. All these things shall be... Sige, pwede na yun. Nakuha niya naman yung context eh. Nakuha niya naman yung buong message. Lika rito. Nakuha. Ayun yung yan rito. Sabi niya. Idagdag mo yan sa ulam natin ngayon, ha?
Mga kapatid, ito ay ano lang naman to, tawag dito is parang share ng blessing lang naman. Pero sana hindi tayo uma-attend lang dahil alam natin na kada linggo is merong nagpapaganito, ganyan. Importante pa rin na nakikinig tayo sa Panginoon. Ay nakikinig tayo sa mensahe ng pastor o ng mga tumatayo dito sa harap. Dahil na ng buong puso na walang hinihintay na kapalit. Amen po ba? Dahil ang tamang paglilingkod ay walang hinihintay na ang tamang paglilingkod ay may kapalit na gantimpala. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Hinahayaan ko po lahat po tayo ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong mga mensahe na aming narinig ngayong gabing ito. Nawa, Panginoon, ang mga aral mo, Panginoon, ang tamang paglilingkod, Panginoon, ay magamit namin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na gawain namin, O God. Na kailangan namin bilang isang lingkod, Panginoon, ay meron kaming pagpapasya kung sino, Panginoon, ang aming tamang paglilingkuran, O Diyos. Salamat nga, O God, dahil alam namin, Panginoon, na bilang iyong lingkod, Panginoon, lahat ng aming pagpapagal, Panginoon, lahat ng aming ginagawa, Panginoon, although hindi man ito na minsan ay nababaliwala, O God, pero alam namin, O Diyos, sa kaharian mo ay merong gantimpala na naghihintay sa bawat isa. Salamat nga, O God, at sa iyo lamang namin binabalik lahat ang papurit pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon sa ating mga narinig na kanyang mga salita. Maraming salamat sa buhay ni Pastor Arce na nag-share ng napaka-meaningful na mga salita ng Panginoon. So on this day pa lang, mga kapatid, let us choose whom we are going to serve. Kung patuloy po ba nating paglilingkuran yung ating lang mga trabaho, mas ipo-focus natin yung mga sarili na, or yung mga oras natin sa ating trabaho or sa mga pinagkakabisihan natin sa mundong ito, or as we take time to do those things, pipiliin pa rin ba natin na maglingkod sa ating Panginoon? So it's up to us kung ano po yung ating pipiliin. Kasi sabi nga po sa mga salita ng Diyos, pag maglilingkod po tayo ng tapat, meron pong walang hanggang gantimpala na tayo po ay marireceive galing sa Panginoon. So sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay makakarinig ng Word of God before po tayo magbigay sa pamamagitan po ni Sister Christine. Ayun po, mapagpalang hapon po sa ating lahat. So yung sa offering po natin is makikita po sa Psalms chapter 96 verse 8. Ang sabi po dito, give unto the Lord the glory due to unto His name. Bring an offering and come into His courts. So ayun po na mga kapatid, sa pagbibigay po natin sa offering po mga kapatid ay hindi naman po kailangan ng malaki, hindi naman po tinitignan ng Diyos kung gaano kalaki o kaliit ang ating nabibigay. Basta po tayo ay willing po tayong magbigay, and with a joyful heart po mga kapatid ay ito po ay tinatanggap po ng ating Panginoon. Dahil po sa ating pagbibigay ay nakakapagpakita po tayo ng pagsuporta po sa kanyang gawain para po sa church po na to mga kapatid. Ayun po. Ayun po, so atin pong ipagdasal ang ating offering and mga pledge po. Lord, we thank you for this day, Lord God, na binigay niyo po sa amin, Lord, na ang mga offering po ngayon, Lord God, na magbibigay po ang bawat isa, Lord God, na ito po ay galing sa kanilang puso, Lord God, at may willingness po, Lord God,
wala pong sapilitan, Lord God, sa pagbibigay, Lord God. Hindi po labag sa puso, Lord God. Ikaw po ang tumingin sa kanilang puso, Lord God, na ang mga tithes and offering po na ito, Lord God, ay magagamit sa iyong gawain, Lord God. Ikaw lamang ang aming tinataas, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. As we offer up to you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. As we offer up to you the sacrifices of Ayan, for our announcement po at napatawag po natin si Pastor Boy po for announcement and benediction po. Okay mga kapatid, ang midweek service po natin, meron po tayong online prayer meeting every Wednesday. Kung gusto nyo po mag-join, alas 9 po hanggang alas 10 ng gabi para po yung mga may work ay makasali na po. So gayon din po ang ating pong gawain dito ay nagsisimula po ng alas 5 ng hapon, kaya po lahat po mag-imbita po tayo na isa po yun sa paglilingkod na tayo po ay akay ng mga kaluluwa na wala pa sa Panginoon. So welcome po ang bawat isa. So salamat sa Panginoon at mga announcement, yung pong buong worship team ay aalis po, magkakaroon po ng worship workshop sa Bicol sa August 30 po hanggang 1. Kaya ipag-pray po natin yung mga worship team, kasama po kami na mga pastor, pag-pray po natin yung provision, pagkatapos po yung good weather condition. Amen. So salamat po sa Panginoon. At mamaya po pagkatapos po natin ng benediksyon, magsasama-sama po tayo na kumain. Amen. So ngayon po, meron po tayong birthday celebrant. Bago po ang benediksyon, tawagin po natin yung lahat na nagsiselebrate ng birthday ngayon pong August para po kayo po ay maipanalangin. Amen. Dito po sa harap yung mga birthday celebrant. Amen. Amen. Sige, ano? Si Tin, tapos si... Amen. So, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. extend po natin ang ating pong mga kamay sa dalawa pong celebrant. Panalangin po natin. Dakilang Diyos na aming Ama na nasa langit.
Pinapasalamatan ka po namin, Panginoon, sa karawan ng aming dalawang kapatid. Salamat po sa kanilang birthday. Salamat po, Panginoon, Ikaw ang nagbigay ng patuloy na pagpapala sa kanila, Panginoon. Dalangin ko po ang iyong masaganang pagpapala ay ibuhos mo po sa kanila ngayong oras nito, Panginoon. At maraming kaarawan pa ang darating sa kanilang buhay. Maraming mga taon, Panginoon. Pinapasalamatan ka po namin sapagkat napakabuti mo po sa kanila. Sila po ay tinawag mo na maglingkod, O God. Napakaganda po ng plano mo sa kanilang pong buhay. Maranasan po nila ang iyong kabutihan, Panginoon. Maging kanilang mga mahal sa buhay. Tinataas po namin ang iyong masaganang pagpapala. Salamat po, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 At ngayon, dumako po tayo sa benediksyon. Amen. At ngayon, sa pangalan ng ayong, ano pa pala, yung birthday cake. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy, happy birthday. Hindi nyo birthday to, birthday ni Janine to. Happy, happy, happy birthday. Sana mabusog mo kami. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga salita mo na napakinggan po namin. Tulungan mo po kami na yung napakinggan po namin ngayong hapon na yung pong tamang paglilingkod. Nawa po, Panginoon, sa aming pong buhay. O God, gawin mo po kami, Panginoon, na lahat ng aming pong ginagawa para sa iyo ay tamang paglilingkod. Ikaw ang maitataas, ikaw ang mapapupurihan, Panginoon. Ilagay mo po yan sa aming pong mga buhay. Ma-apply po namin sa araw-araw pong naming paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo po ang iyong ginamit na lingkod. Pastor R.C. O God, patuloy mo po siyang gamitin sa iyong upasan, Panginoon. Pagpalain mo po siya. At yung mga mensahe, Panginoon, may pamuhay po namin ito sa araw-araw po naming buhay. At ngayon, ang bendisyon ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaating lahat. Lahat po ay magsabi ng Amen. Happy birthday, yeah. Happy kiss. Ayan po, sige, pag-pray po natin muna ang food. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa pagkain na inyong binigay sa amin, Lord God. Magsinggling kalakasan at nutrisyon po sa aming pangatawan, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa mga ginamit po, Panginoon, upang mag-prepare ng pagkain na to, Lord God. Bless them all, Lord. Bless these people, Lord God. We thank you, Lord God, for this food. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Umawit po muna tayo habang nagbibigay ng pagkain. Malaya, malaya,
Diyos sa buhay ko gumawa, naranasan ang kanyang hinala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. naranasan ang kanyang na sa sakit at karamdaman ako'y Pinalaya. ang Kasalanan at ang kalungkutan ay binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. malayang saligang Wow! Malayang sumiyaw, malayang sundan, malayang lumipad. malayang saligang Wow! Malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. malayang saligang Wow! Malayang sumayaw, malayang lumipad, malayang lumipad, malayang sumigaw. Wow! Malayang sumayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan, mga kapatid, pwede muna tayong magsiupo na. I would like to take this opportunity, no, na actually yung pa-cake ng worship team, hindi ko talaga alam yan. Akala ko kanina na babasagan lang nila ako ng itlog sa ulo. Pero, hindi, pero I would like to take this opportunity, no, to thank everyone na nandito. And especially to my family, to my husband, to my worship team na kasama ko, no, na I really appreciate each one of you guys. And hindi man perpekto, no, ang bawat isa sa atin. Meron man tayong mga kanya-kanyang topak, pero I wish and pray na maging kalakasan natin ang bawat isa, worship team, as we go along the journey on seeking God's love. Alam ko na God will bless us and guide us papunta sa kanyang tahanan, no? I hope na ang bawat isa sa atin is manaig ang pagmamahal sa bawat isa, and sobrang na-appreciate ko ang saya-saya ng puso ko, no, na nag-effort ang buong team para sa pa-cake. Talagang di ko expect, no. Sobrang thank you guys sa effort nyo, and I really felt na you really care for each and every one of us. Yan. Sana lang guys, pag tinotopak na ang isa sa atin, no, intindihan na lang, no, may mga kanya-kanyang season of topak lang talaga tayo. Pero magkakapatid tayo sa Panginoon, and ang love natin sa isa't isa
ay dapat nakabase sa kung paano tayo mahalin ng Diyos. Yun lang. Maraming salamat. Everyone, you can go and eat na. May